Sa video ito, gagawan natin ng cabinet ang kitchen na ito. Ang gagamitin nating materyales ay melamine board. Puputulin ko lahat yung mga kinakailangang mga board, saka natin i-assemble mamaya. Ngayon ay naputol ko na lahat ng parts ng ating cabinet. Ang susunod na gagawin ko ay bubutasan ko naman yung mga board para naka-ready siya kapag i-assemble natin mamaya yung ating cabinet. Ang tawag sa jig na nakikita niyo sa video ito ay cam fitting jig. Maganda yung ganitong paraan ng pagdugtong ng cabinet kasi hindi mo makikita yung screw sa labas o kaya sa isang side ng cabinet. Meron namang ibang paraan para pagdugtungin yung mga cabinet, pero para sa akin ito pa rin yung pinaka the best kasi pwede mong maitago yung cam fitting doon sa loob. Pwede rin yung screw. Ang iba ang ginagawa nila ay tatapalan nila yung butas ng screw, pero kahit na tatapalan mo yon, halata pa rin yung naitapal. Kaya para sa akin ito pa rin yung the best na paraan para yung cam fitting ay nasa loob siya mismo. Itong pamamaraan ito ng pagdugtong ng cabinet ay ginagamit ko lang ito sa side ng cabinet na kung saan ay nakikita o kaya nakaharap sa mata ng tao, pero sa mga nakatago, screw din yung ginagamit ko. Kagaya ng makikita niyo sa ibabaw ng cabinet, walang naibaon na screw dyan kasi nasa loob yung cam fitting na sinasabi ko kanina. Ngayon ay gagawa naman natin yung ibang part ng ating cabinet. Marami kasing part ito at mamaya unti-unti na i-assemble natin ang mga ito sa kanilang pwesto. Kagaya nakikita niyo, yung ginagamit kong fitting dito ay screw lang siya kasi nakatago naman siya. Ngayon ay installation naman ang gagawin natin dahil na-assemble na lahat yung mga cabinet na kailanganin natin. Ang ginamit ko pala na pandugtong o kaya yung pinaka-screw ng mga cabinet na ikinakabit ko na yan ay cam fitting. Mabibili yan sa Shopee. Pwede nyong i-type yung salitang cam fitting tapos lalabas na yan. Sa Wilcon o kaya sa Holcomb, wala akong nakitang ganyang mga fitting. Kaya sa Shopee natin bibilihin yan. Sa mga nagtatanong pala kung magkano yung board na ginamit ko dyan, yung isang board ng melamine board ay more or less 3,000 yung ganyang board. So ito na-install na lahat yung ating mga cabinet at ang kulang na lang ay yung mga pintuan. Kaya mamaya kakabit natin yung mga pintuan na nagawa na. Maganda dito sa cabinet na ito, yung corner ay wala siyang divider, kaya sinikap ko talagang hindi maglalagay ng divider sa corner para mas maraming mailalagay. At ngayon ilalagay naman natin yung mga pinto ng ating mga cabinet. Ang ginamit ko palang hinges sa mga cabinet ay may brand na Hafele. Yung Hafele ay magandang klase yan. Mabibili natin yan sa Shopee. Siya nga pala, yung mga board na pinutol natin kanina kasama na yung pinto, pag titignan yun, yung finished product ay wala siyang makikitang chipping sa mga edge ng ating board at sa mga edge ng mga cabinet kasi ginamitan ko yan ng router. Yung router, sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang tool, power tool na gagamitin na pang trim sa edge ng mga pinutol na edge ng cabinet para mawala yung chipping. Kasi kahit gaano katalim yung
blade ng ating circular saw, makakaroon pa rin siya ng chipping. Kaya para mawala yung chipping sa ating mga board, gagamitan natin ng rotor. Pero yung iba, meron silang ginagawa para mabawasan yung chipping. Nilalagyan nila yon ng wood filler para mabura yung chipping ng mga cabinet. Pero kahit lagyan mo yan ng wood filler, kapag maarte yung may-ari ng bahay, madaling makita pa rin yung chipping sa edge ng ating mga cabinet. Kaya para sa akin, yung rotor pa rin ang pinaka the best. So ito na, tapos na yung ating mga pinto. At makikita na itong corner ng cabinet natin, malaki pa rin yung opening kasi yung ginamit kong hinges sa mga pinto ay 180 degrees. At makikita nyo rin, napakalinis din tignan kasi walang handle. Wala talagang handle yung cabinet natin kasi nag 45 degrees ako sa dulo ng mga pinto para magiging handle. Ngayon ay tapos na tayo sa upper cabinet. Dito naman tayo sa lower cabinet. Ang gagamitin nating board dito ay PVC board. Ang PVC board ay hindi ito inaanay. Kapag nabasa din ito, okay lang, hindi siya nabubulok. Kaya maganda talaga siya sa mga lugar kung saan madalas mabasa, kagaya ng ilalim ng sink. Kapag nag-assemble pala kayo ng ganitong PVC board, ay huwag niyong kalimutan na lagyan ng PVC cement kasi ito yung pinaka-glow niya. Kasi hindi sapat yung screw lang yung gagamitin kasi yung board ay hindi siya kasing tigas ng kahoy. Kaya meron siyang karagdagang tibay kapag lagyan ng PVC cement. Ngayong patapos na tayo sa pag-install sa ating mga lower cabinet, ang isusunod naman natin ay yung pinto ng ating lower cabinet. Ang ginamit ko dito na board ay melamine board pa din, pero ito ay glossy, no? Melamine board pa rin yung ginamit ko dito kasi matigas yung melamine board. Kapag sa pinto, kapag mapuwersa kasi yung PVC board, posible na matanggal yung pakaka-screw sa hinges. Dito sa lower cabinet pala, ang mga ginamit kong hinges dito ay halos 180 degrees lahat ang mga ginamit ko. Kagaya nitong corner cabinet, ang advantage ng 180 degrees ay malaki pa rin yung opening kahit sa pinaka corner cabinet. Kahit din sa ibang mga pinto dito sa lower cabinet, 180 degrees din yung ginamit ko kasi maliit yung space, meron kasing island dito sa kabila, kaya kung 90 degrees yung gagamitin ko ay malaking harang iyon. Kung napansin yung ating cabinet walang handle. Bakit? Kasi nag 45 degrees ako sa gilid na, sa dulo ng mga pinto para yon yung magiging handle.